So ang ating pong tema for the whole year, no? Ano nga po 'yon? Year of Overflow. So gusto natin na maranasan, no, yung umaapaw, no, na buhay para sa Diyos, no? Umaapaw. Hindi lang material, no, kundi umaapaw sa lahat ng aspeto nito, no? Maging sa mga bagay na hindi material, no? Naranasan natin yung katagumpayan, naranasan natin yung kagandahan ng buhay, no, bilang mga anak ng Diyos. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba ng isang nag-uumapaw na buhay? So, ngayong first month, no, i-establish natin na walang buhay na naaapaw kung hiwalay sa Diyos. So, ilang po yung mensahe natin, no, this last few weeks, no, na kailangan tayo ay konektado sa Kanya, no, at nararanasan natin, no, ang Kanyang pagkilos sa buhay natin, nararanasan natin, no, ang Kanyang pagmamahal sa buhay natin, upang sa gayon ay maranasan natin ang isang buhay, no, na umaapaw. So pag hiwalay ka sa Diyos, walang mangyayari, no? Alam naman natin yan. Di ba? Kaya nga tayo sa pagmamahal natin sa Diyos, sa paglakad natin, di ba? Kung minsan nakadadapa tayo, kung minsan napapalay tayo sa Diyos, pero alam natin kung saan tayo babalik. Dahil alam natin, pag hiwalay tayo sa Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya salamat, no, dahil natutunan na natin ang mga bagay na yan. Sa ngayong umaga po, gusto ko pa na sa pagtatapos po ng buwan ay yung palakasin, yung relasyon natin sa Kanya. No? So yun yung intention, no, ng ating pong mensahe ngayon. Na meron tayong relasyon sa Diyos, no, bilang ating Ama, no, na mapagmahal sa atin. So para sa relasyon na yun, no, tanungin mo yung katabi mo, kamusta ang relasyon mo sa Diyos? So, kailangan kakilala mo yung karelasyon mo. Di ba? Bago ka pumasok sa isang relationship, kinikilala mo muna, lalo na siguro sa mga kadalagahan, di ba? Ikaw ay liligawan muna, aalamin mo ang ugali, ang tunay na katauhan ng tao, di ba? Bago mo sasagutin. No, hindi yung isang text lang, di ba? Sinasagot agad. Sabihin, kinikilala mo muna kasi pag sinagot mo, magkakaroon na kayo ng relasyon. So pag pumasok ka na sa relasyon, no, dapat nakilala mo na yung pinili mo, no, sa isang relasyon yon, di ba, na ginagawa natin. So ganoon din sa Diyos. No? Meron tayong relasyon sa Kanya, so dapat kilala din natin siya bilang Kanyang mga anak. No? Na meron tayong relasyon sa Kanya bilang ating Ama. Sino ba ang tatay natin? No? Sino ba yung Ama natin sa langit? So kilala ba natin na talaga siya? No? Mabuti na lang, di ba, ang Panginoong Yesus ay naparito para ipakilala sa atin kung sino ang ating Ama, no? Ang ating Diyos, no? Na nagmamahal sa atin. No? Sa pamamagitan ni Jesus, di ba, tayo ay nakabalik sa Kanya. Di ba, pag kinilala mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, yung naputol na relasyon, ibabalik sa iyo. Ang tanging daan, no, sa pamamagitan ni Jesus, no, makababalik tayo sa Diyos natin na ating malilikha. So walang religion, no? Although seemingly we look like a religion, no, today kasi nagsasama-sama tayo every Sunday, di ba? Meron tayong programa. Seemingly we look like a religion, but actually it's not religion, no? That Christ is after, no? But He is after that relationship. Gusto ng Panginoong Yesus na ibalik yung relasyon natin sa ating Diyos. Kaya siya naparito. Kaya siya namatay sa krus para bayaran yung kasalanan natin. Di ba? Para sa gayon, mapatawad na tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus na siya tumugod at tumubos sa atin. Upang sa gayon, pag nabayaran niya yun, meron na tayong pagkakataon na makabalik sa Ama, no, sa ating Diyos. So dahil sa sampalataya ka kay Jesus, sa kanyang ginawa, yun yung susi, di ba? Pag sampalataya ka kay Jesus, ginawa mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, then makakabalik ka doon sa naputol na relasyon doon sa Diyos, no? Na lumikha sa atin, ng ating tunay na Ama. So sa pamamagitan ni Jesus, no, pinapakilala niya sa atin kung sino ang ating totoong tatay. No? Ang ating totoong tatay. So, sino ba yung ating totoong tatay? Sabi ni Jesus, no, in John chapter 17,
verse 11. Kasi kung meron kayong Bible, pwede nyo kong sundan. John 17, verse 11. I will remain in the world no longer, but they are still in the world. So pinagpe-pray niya yung mga alagad, no? Yung mga kikilala din kay Jesus. And I am coming to you. So prayer to is talking to the Father, no? Holy Father, protect them by the power of your name and the name you gave me, so that they may be one as we are one. Anong tinawag ni Jesus sa tatay? Holy Father. Holy Father. So meron tayong isang tatay na banal. We have a Holy Father. He's a Holy Father. Kaya pala, para bumuo ng relasyon sa Kanya, kailangan yung kabanalan sa buhay natin. Okay? Bakit? Kasi siya ay banal na Diyos. Banal na Diyos. Now, ang buod ng Biblia, kung kayo ay nagbabasa, ang pananaw, lalo na ng mga Hudyo sa Lumang Tipan, di ba? Kailangan nating mapanatili ang lugar na banal, kasi hindi mananatili ang Diyos na banal sa isang lugar na hindi banal. So yun yung isa sa buod ng Biblia. Kaya ang mga Israelita ay pinipili nila na mapanatili yung kabanalan ng kanilang lugar dahil kilala nila ang Diyos na isang banal na Diyos. Dahil hindi nila mararanasan ng Diyos at mananatili sa kanila ang Diyos, hindi ito mananatili kung walang kabanalan sa kanilang buhay at sa kanilang lugar. Dahil siya ay isang banal na Diyos, para maranasan mo siya, kailangan mapanatili mo yung kabanalan. Yung kabanalan. Now, yun yung nangyari sa atin. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, napatawad tayo sa ating kasalanan. Natatandaan niyo ba yun? Nung humingi ka ng tawad, hindi ko alam kung ilang taon ka noon, na nakilala mo siya, pero di ba, yun yung araw na ang pakiramdam mo, ang lapit-lapit mo sa Diyos, sa pasimula ng paglakad mo bilang isang bagong nilalang. Dahil napatawad ka sa kasalanan mo. Bakit? Kasi humingi ka ng tawad, yung hadlang nawala. Yung banal na Diyos, dumating. Naranasan mo sa buhay mo. Kaya minsan, ganun yung iniisip natin, di ba? Buti pa nung bago akong Kristiyano, parang ang lapit-lapit ng Diyos, di ba? Parang damang-dama ko, yung pag-ibig niya sa akin. You know why? Because first time na ikaw kasi humingi ng tawad sa pamagitan ni Jesus, kaya nadama mo na nawala yung hadlang, yung banal na Diyos, naranasan mo sa buhay mo. Pero pareho rin yun. Pwede mo pa rin yung maranasan hanggang ngayon. Kahit matagal ka ng Kristiyano. Kasi simula lang yon. Nung ikaw ay ipanganak na muli, nagkaroon ka ng isang bagong relasyon sa Diyos dahil ikaw ay isa ng bagong nilalang. Pero simula lang yon. Actually nga, habang tumatagal, dahil sa relasyon na ito, mas lalo mong nakikilala ang Diyos, mas lalo dapat siyang malapit sa iyo. Dahil nalalaman mo na kung sino siya. Dahil pag nakilala mo pa siya lalo ng lubusan, mas lalo mabubuo yung relasyon. Di ba? Kaya nga tayo tinuturuan paano magbasa ng Biblia, paano manalangin, Kasi ito ay dahil sa relasyon natin sa Kanya. Okay? Sino nga siya? Siya ay isang banal na Diyos. Sabi mo sa katabi mo, banal ang ating Diyos. At para bumuo ng relasyon sa Kanya, kailangan ang kabanalan. At natanggap natin yon nung napatawad tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Napatawad na tayo. Okay. So kaya dahil doon, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Kanya, sa isang banal na Diyos sa buhay natin. He is a holy God. Siya isang banal na Diyos. Kaya nga sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. So ito yung naging tema ng Biblia, naging tema ng mga sumulat, na meron tayong isang banal na Diyos. So sabi ni Pedro, but just
as He who called you is holy, so be holy in all you do. So, being holy, is not, it's not just to, be religious, and fulfill, parang it's a duty, it's a responsibility. No, parang bang, kailangan maging banal ka kasi Kristiyano ka na, no? Kailangan banal ka, kailangan maging maganda kang patotoo, no? Dapat makita sa iyo yung maganda, no? Dahil Kristiyano ka na, no? Hindi natin yung ginagawa, no? Dahil Kristiyano na tayo. Ginagawa natin yung kabanalan kasi sa relasyon natin sa Diyos. Okay? Dahil sa relasyon, malaki ang pagkakaiba nun, no? Pwede kang nasa simbahan, nagpapakitang banal, no? Pero kung walang relasyon sa Diyos, baliwala yun. Pero kung may relasyon ka sa Diyos at alam mo siya ay banal, no? Yung pagiging banal ay pinagsisikapan mo, no? Hindi dahil sa sarili mong kakayahan, no? At sa kagustuhan mo na maging banal, hindi pa sarili, no? Kundi dahil doon sa relasyon na meron ka sa Diyos. Dahil gusto mo siyang maranasan. Kasi ang pagiging banal ay hindi pang sarili. Nakuha niyo ako? It's not a selfish ambition, no? That I want to be holy. If your ambition, no, to be holy is for yourself, no? Para sa sarili mo lang, that is a selfish ambition. Oy, para maipakita ko sa iba, na banal na ako. Para matuwa sa akin yung iba. Di ba? Banal na ako. That is a selfish ambition, no? Mahirapan ka. No? Because that is not the right motivation to be holy. The right motivation to be holy is because of your holy God, your holy Father. And you want to have that relationship with Him. If that is your motivation, gusto mo kasi na lumago yung relasyon mo sa Diyos, at alam mo na hindi siya mananatili, hindi mo siya maranasan, no? Dahil sa karumihan, no, ng buhay mo, then magpapakabanal ka kasi gusto mo na maranasan ng isang banal na Diyos sa buhay mo. So the motivation is relationship. It is upon knowing who God is, no? Makilala mo siya bilang banal na Diyos, at gusto mong bumuo ng relasyon sa Kanya. Relasyon sa Kanya. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba ng relasyon sa ating buhay na Diyos? Sa ating mapagmahal at banal na Diyos? Amen. That's why we're here, di ba? We want to build that relationship. Kaya tayo nag-church, no? Kaya tayo dumadalo sa mga gawain. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya tayo nagpo-fulfill ng mga religious duties, di ba? Because of that relationship. Sayang naman, no? Kung nandito tayo, o dumadalo tayo sa mga gawain, pero wala kang intensyon to grow in that relationship with your God. Para saan? Mapapagod ka, kapatid. No? Mapapagod ka. Hihinto ka, lalayo ka na naman, if that is not your motivation. If your motivation is selfish for yourself or for other people, then you will be frustrated one day. You will be frustrated one day. Kasi alam mo na hindi laging magsisiyahan ka at laging masisiyahan ang mga tao sa paligid mo. So kahit anong gawin mo, hindi lagi yan makakasatisfy sa'yo. No? Pero kung ang motivation mo is you want to have that relationship with that holy God, no? That perfect and holy God, and kahit tayo imperfect, kahit hindi pa tayo banal, and we are moving that direction, no? Moving towards that direction, of becoming holy for our God because of that relationship, then you will not be frustrated. Dahil alam mo, hindi ka itataboy ng Diyos. Pag nagkamali ka, hingi ka ng tawad, no? Dahil nagkakaroon ng lamat ang relasyon mo sa Diyos, hingi ka uli ng tawad sa Kanya, at alam mo, tatanggapin ka niya. No? Dahil siya ay darating uli. Hindi ka niya iiwanan. Pero kung mananatili ka sa kasalanan, mananatili ka sa paggawa ng mali, alam mo, hindi mo kasama ang Diyos. Because He is a holy God. Dahil isang banal na Diyos. No? At gusto niya, banal. Banal na tao, banal na dako, no? Para sa Kanya. So dapat, yun yung layunin natin. No? Bumuo ng isang relasyon sa isang banal na Diyos. Gusto niyo ba yun? Amen. So then you will be conscious. No? Kung paano ka ngayon
mabubuhay bilang isang anak ng Diyos. Para sa Kanya, no? Para sa relasyon mo sa Kanya. Dahil gusto mo siyang makilala, gusto mo siyang maranasan, gusto mo na lumalago yung relasyon mo sa iyong tatay, sa iyong tatay sa langit. Now, if that is your desire, then you will have the right perspective, no, of the laws, yung kautusan. You will have now the right perspective of the 10 Commandments. No? Without this right relationship with God, mali at mali ang pagtingin natin sa 10 utos ng Diyos. No? Ang akala natin, ang 10 utos ng Diyos ay pahirap, no, para sa tao. No? Para baliin tayo. No? Para disiplinahin tayo. No? Para durugin tayo or wasakin tayo. No? Parang, if relationship is not the motivation, no, for the laws of God, then mali yung pagtingin natin, no, sa mga inuutos ng Diyos sa atin. Sadly, that is not the perspective, no, of the original recipients of the 10 Commandments, no, of the people of God, of the Jewish people. Alam ng mga Hudyo ang relasyon sa Diyos. No? Bago ibigay ang 10 utos. Tayo, hindi natin alam yung relasyon sa Diyos bago tayo tumanggap ng kautusan. Kaya ang tingin natin mga hentil, ang kautusan ay pahirap. Sa mga Hudyo, ang kautusan, no, ay kaginhawahan. Kasi sa kanilang pagsunod sa kautusan, mas nararanasan nila ang Diyos. Mas buhay sa kanila, no, ang isang makapangyarihan Diyos. No, sa pamamagitan ng pagsunod nila sa utos ng ating Diyos. No. Ano ba yung mga bagay na yon? So sabi sa Exodus chapter 20, kung meron kayong Bible at nasusundan nyo ako, no? Verse 1. Let's start from verse 1. Basahin lang natin. Nasa Biblia yon, di ba? Nasa Biblia ang mga kautusan ng ating Diyos. No? At which I still believe, no? Putting it in the right context of having that relationship with the Holy God, then that laws still applies today. No? Ang problema pag walang batas. No? Ang problema pag hindi mo alam, no, kung paano ka mamumuhay at wala kang sinusunod. No? Yun ang problema. Pero naniniwala ako maganda ang layunin kung bakit ibinigay sa atin ang mga kautusan. No? Upang sa gayon, makilala natin at bumuo ng relasyon sa isang banal na Diyos. Na ang dulo ay pagpapala para sa atin. Gusto ba natin ang pagpapala? Amen? Kung gusto natin ang pagpapala, kailangan yung relasyon natin sa Diyos maging maayos. No? Kasi siya lang po ang pwede magpala sa atin. No? With eternal values. No? Alam ko, pwede tayong maging maligaya pansamantala. No? Pwede tayong lumigaya sa mga bagay na pinipili natin sa mundong ito. Pansamantala. Pero kung tayo naghahanap ng kaligayahan na pangwalang hanggan, ang Diyos lang po ang makapagbibigay nun. No? Siya lang ang pwede magbigay nun. Kaya mahalaga, ituwid natin, ang dapat ituwid sa paglakad natin sa ating relasyon sa ating Diyos. Okay, andyan na kayo? So, and God spoke all these words, galing sa ating Diyos. Ano sabi niya? I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So, pinaalalahanan niya, no, yung kanyang bayan na kung saan siya ay nakikipagtipan, no, kung saan ay bumubuo siya ng relasyon. No? You shall have no other gods before me. By the way, this is the first commandment. If you will compare the commandments today, this one is missing, no, in one religion. But this is number 1. It's in the scripture, okay? Anong unang utos? You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. It's there, no? Pwede natin itong tanggalin somewhere, no? Pero we cannot remove it from the scripture. No? It's there. Bakit? See, kung titingnan natin ng Diyos, na isang banal na Diyos, at gusto niya ng relasyon sa atin, napakahalaga nito. Ayaw ng Diyos, no, ng karibal sa buhay natin. Ayaw niya ng idol sa buhay natin. May mga idol ba kayo? You know, an idol, yung
sinasamba mo, no? Yung sinisigaw, ano tawag doon? Sinicheer mo, no? Nang higit pa sa pag-cheer mo sa Diyos, no? That is an idol, no? Yung higit pa sa pagnanasa mo, no, na sa relasyon mo sa Diyos, no? Yun ang isang Diyos-Diyosan, no? Basta higit pa sa Diyos, no? Yun ay Diyos-Diyosan. No? Maring ito ay pagkain, maring ito ay kahoy, bato, no? Maring ito ay lugar, maring ito ay ibang tao. No? Pero here, particularly, an idol here, no, is a God or gods, no? Na ginawa nilang Diyos maliban sa Diyos natin. Now, He's a holy God. No? If you want to grow in that relationship with Him, dapat wala kang ibang Diyos. Wala kang ibang Diyos. No? Wala kang ibang sinasamba sa buhay mo. No? Siya lang. No? Siya lang. Hindi pa pwede na magsama ang Diyos, no? At ang Diyos-Diyosan sa isang lugar. Hindi nangyayari yun. No? Kung papansinin natin, no, kapag nagkaroon kami ng house blessing, no, sa 13, kay na Rose, no, dinedicate namin yung bahay nila. 7 taon na nagawa yung bahay, pero kahapon lang nag-decide i-dedicate yung bahay. So, ang tanong ko, bakit after 7 years, no? Bakit ang tagal? Di ba dapat pagkatapos mong gawin yung bahay, i-dedicate mo na? So, ano nangyari sa loob ng 7 taon bago mo i-dedicate yung bahay? Because I know, alam ko kasi na ang isang lugar, hindi pwedeng magkasama ang Diyos, no? At ang kalaban ng Diyos. No? So, pag ang isang lugar, hindi mo hinandog sa Diyos, ibig sabihin, hindi mo siya inanyayahan, so iba ang nakatira. Kaya, ang pangalawa kong tanong, meron ba kayong kakaibang karanasan dito? Alam ko na yun, ano? Kasi, imagine, 7 years, hindi mo dinedicate yung lugar. So, ibig sabihin, merong iba na maaring nakasama nila, no? Nakalaban ng Diyos. And behold, lo and behold, meron nga, ano? Meron silang anino, no? Nararamdaman doon, nakikita, no? Na maitim. Tapos, si Nati Ella, umakyat sa taas, iba yung pakiramdam nila. Si Mamu, ano tawag Mamu? Umalon, no? Kaya kumapit siya, hindi naman dahil sa tuhod mo, Mamu. Kaya, umalon, di ba? Sabihin, kasi imagine for 7 years, there is no neutral territory. By the way, this is for some of you who've been with me, no? There is no neutral territory. Pagpasok mo sa isang lugar, pwede mo na i-determine kung sino ang ruler sa lugar. No, rulership, no? Kasi walang lugar na dalawa ang ruler. Kaya balikan niyo yung tahanan ninyo, no? Walang lugar na dalawa ang ruler. Whether it is God or the enemy of God. Kasi God is holy. He cannot be contained, no, in a place that is not holy. Especially if the place, no, is not dedicated to Him. Hindi na ihandog yung lugar. So kahapon, nagkaroon kami ng time to open the door, you know, for our Lord to invite. Pero sabi ko, you know, for a place to be holy, siguro hindi ko natapusin, wala lang oras sa 10 Commandments, no? So there will be defilement that we need to remove. Summary ko na lang para sa inyo, ha? May mga karumihan na kailangan nating alisin, no? Para sa isang lugar na maging banal. Kaya sabi ko kahapon, kung patuloy pa rin nilang maranasan yon, na may kakaiba sa bahay nila, baka kailangan natin is house cleansing. Actually, kailangan. May mga nakita ko doon na kailangan alisin. No? Sabihin, pag walang pintuan ng kaaway, walang tuntungan ng kaaway, hindi rin siya manghihimasok. Alam na kaaway ang prinsipyo. No? Bisa sasabihin natin, grabe naman ang kaaway, di ba? Kung manira, kung magnakaw, kung pamatay. Actually, kung wala siyang lagusan, hindi siya pinayagan, hindi rin siya kikilos. Ang kailangan mong hanapin yung pintuan na ginagamit niya. Now, pag natukoy mo ang pintuan ng kaaway, may eliminate mo siya. No? Masasaraduhan mo ang pintuan, maalis mo yung pinangahawakan niya at hindi na siya makakagalaw. Okay? Ganoon ang pagkilos ng kaaway. At ganoon din naman sa Diyos. Kung gusto mong maranasan ng Diyos, no, na isang banal na Diyos, kailangan
alisin mo rin ang mga bagay na dumudumi doon sa lugar, nagpaparumi doon sa lugar. No? Para sa that's the essence of the commandment, no? Para ang lahat ng karumihan maalis, no? Para sa gayon maranasan natin ang isang banal na Diyos sa buhay natin. That includes our holy living. Yung pagiging banal, pamumuhay, no, na may pagnanais na maging banal para sa Diyos. I don't believe that we will reach exactly, no, the status of holiness, no? Kasi nasa proseso tayo lahat. Do you know what I mean? Nasa process tayo of sanctification. Pinapaging banal tayo. Then eventually, we will receive a sanctified life, di ba? A glorified body. So, ibig sabihin, glorification will come in the future. But for the meantime, to build that relationship with God, of who is holy, we need to be in that process of sanctification. You know, kaya nga day by day, binabago tayo ng Diyos. And day by day, we grow in that relationship. Bakit? Kasi araw-araw, no, nanghihingi ka ng tawad sa Diyos sa mga nagawa mong kasalanan na sana hindi mo na naulit. Pero kung naulit mo, hingi mo ulit ng tawad. No? Kasi kailangan mong i-eliminate, no, yung mga karumihan na yon sa buhay mo, sa tahanan mo, no, alisin mo yon so that you can grow in that relationship with God. So my prayer for us this year, if we want to have an overflowing life, no, is to understand, no, this biblical principle. We can only have an overflowing life, no, if we will grow in that relationship with a holy God. And that means, no, paganda ng paganda ang buhay mo. Paayos ng paayos. Patino ng patino. No? Pabait ka ng pabait. Tingnan mo nga yung katabi mo kung pabait ng pabait. Hindi para sa iyo, no? Hindi para sa iyo. Hindi para sa kapitbahay, no? Para sa kanyang relasyon sa kanyang Diyos. Okay? Dahil ang Diyos ay banal, no? Kaya kailangan pabait tayo ng pabait, no? Para gusto nating maranasan ang isang Diyos na banal sa buhay natin. Okay? Malinaw ba yun? So, ano yung mga bagay, di ba, dito, ganito tayo nagtatapos. No? Binabigyan ko kayo lagi ng assignment. Na kailangan mong i-give up. No? Or sa sarili mo muna. No? Na nakakahadlang sa relasyon mo sa isang banal na Diyos. No? Baka mga gawi, no? Mga hobby, no? Or habit, no? Na ugalian mo na, no? Pero hindi tama bilang isang anak ng Diyos, no? Pwede ba 'yon? At isa pa, no? Gusto ko rin kasi maranasan natin ang Diyos sa ating mga tahanan. No? So, huwag niyo naman kalabanin kung hindi kayo Kristiyano, buong Kristiyano, no? Sa buong pamilya ay Kristiyano lahat, no? Huwag yung kalabanin yung iba, no, na hindi pa ito naunawaan. Pero maging ka lang, observant, no, na ano ba yung mga bagay sa tahanan namin, no, na kailangan alisin, no, para makakilos ang isang banal na Diyos, no, sa aming tahanan. Ano yung mga bagay na dapat ilabas, no? You know, that's the purpose of offering, no? Yung ating in the Old Testament, the Day of Atonement. No? The Day of Atonement, no, is to bring out, no, ilabas, no, yung lahat ng marurumi, no, doon sa kampo ng mga Israelita. At ganoon din ang ginawa ni Jesus, no? Ilabas ang mga marurumi, no, na bagay sa buhay natin, no, para hindi tayo mahadlangan para maranasan ng Diyos, no? So, yun yung mga bagay na pumipigil. So, kaya ang relasyon sa Diyos, no, ay walang problema sa Kanya. Gusto niya na maranasan natin siya. Ang problema, ano yung mga bagay na pumipigil? Now, kung gusto mong bumuo ng relasyon sa Kanya, aalisin mo yung mga bagay, no, na humahadlang. Okay? Na humahadlang. Ganoon yung relasyon sa isang buhay na Diyos. No? At kung unti-unti inaalis mo yon, ibig sabihin lumalago ka sa iyong relasyon sa isang buhay na Diyos, no? At maranasan mo ang mas magandang buhay. Amen? So sana meron kayong naiisip, no, na kailangang alisin, no, sa inyong buhay.
i-give up, o kaya naman sa inyong pamilya, mag-usap-usap kayo, no? Ano yung mga bagay na dapat nating alisin, no? I-give up, no? Na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. No? Maaaring hindi object, maaaring kultura, no? Na kailangang alisin ng isang pamilya. There are cultures that are against, no, the biblical principles. No? Now, sometimes we have Filipino cultures, family, no, na cultures na kailangan nating alisin, no? Na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Na kailangan nating i-give up, no? For Holy God to move in our home, no? In our family. So, pagka mayroong ano yan, yung sa ilog, hindi ko alam yung Tagalog ko. Sinasalaan. Hindi ko alam kung inabot yung Tagalog na yun. Yung hinahadlangan yung tubig, no? May harang, may harang. Hindi maka-flow, ha? O may breakwater, no? Huwag lang yung ghost project, no? Pero kung merong breakwater, di ba? Merong hadlang, may prinsa, sabi nga, di ba? Ba't hindi makadalo yung blessing? You need to determine. You just need to determine ano yung dapat alisin. Walang mali sa Diyos, mahal niya tayo, gusto niya tayo pagpalain. Ang problema, banal na Diyos siya, problema natin yun. No? Hindi natin siya maranasan kung may mga dapat alisin na mali sa buhay natin. Nasa atin, no? Ang pag-adjust. No? Nasa atin ang pagbabago, no? Hindi sa Diyos. No? Hindi natin siya pwedeng baguhin. No? Banal na Diyos siya. No? Kung gusto natin siyang maranasan, alisin natin sa buhay natin, alisin natin sa pamilya natin, alisin natin sa tahanan natin ang mga humahadlang o bakit hindi natin siya maranasan. Okay? Aalisin mo. Sabi mo sa katabi mo, aalisin mo kung gusto mo. No? Sige, tumayo tayong lahat. Tayo ay